Kung hey Pachoy! Chinese New Year Eve dinner. Paano nga ba maghanda ang mga Chinese ngayong bisperas? Ito ang Chinese New Year Lucky Flower na tinatawag, sumisimbolo ng longevity or mahabang buhay. At ito naman ang Lucky Candy Chinese Box na sumisimbolo ng togetherness o pagsasama-sama. Mayroon itong 6 hanggang 8 na compartments na nilalagyan ng mga matatamis na snacks. At ang pinakapaborito ko sa lahat, ang Lychee Packet o tinatawag na Lucky Money. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mostly na inihahanda ng mga Chinese para sa kanilang handa for bisperas ng Chinese New Year. So Chinese guys is ito, kakaiba sila. Ano nga ba yung mga pagkain na inihahanda ng mga Chinese at gaano ka-busy yung mga helper dito sa mga bansang may celebration or celebrate ng Chinese New Year. So, ito yung una is napaka-importante na banggit ko sa aking vlog is most lucky food nila is yung isda. Kaya bago ako magluluto guys is magkakape muna ako, kakain muna ako at mag-restore ng energy. Yan. So, sa mga katulong ngayon is busy sila sa paghahanda ng handa ng Chinese New Year. Una kong niluto ay ang turnip cake o tinatawag sa Chinese na lobak ko. Maaaring magluto ng turnip cake o maaari din namang bumili at ang brand na ito ng turnip cake Chinese New Year o ang lobak ko ay nagkakahalaga ng 500 Hong Kong dollars. Swerte ito at sumisimbolo ng prosperity. Ang major ingredients ng turnip cake ay hipon at radish. Inihiwa ito at ipiniprito. Ang turnip cake ay isang klase ng pudding na may hawig sa Filipino dish na ating inihahanda na mahablangka. Ang pagkaing shrimp o ang hipon. Ito ay sumisimbolo at nagbibigay ng kasaganaan, kasiglahan at maswerte itong pagkain na inihain ko ngayong bisperas ng Chinese New Year. Sumunod na aking inihanda ay ang isda. Ang isda ay sumisimbolo ng wealth at abundance para sa mga inchik. At ang mahal nito guys ngayong tuwing Chinese New Year. Ang isda na ito ay isang lapu-lapu. Ito ay nagkakahalaga ng 500 Hong Kong dollars o 3,500 pesos sa ating pera. Mahal ito sapagkat ngayong Chinese New Year ay magtataasan talaga ang pagkain lalo na sa karne, sa isda at mga pagkain na patok ngayong Chinese New Year. Karaniwang luto ng isda ay steam. Hindi sila mahilig sa prito dahil para sa kanila ang prito ay hindi healthy. Kaya naman steam fish ang kadalasan na paraan para sa pagluluto ng isda. At syempre, nagluto rin ako ng espesyal na mushrooms o yung kabuti na tinatawag sa atin. Dahil ang mushroom sa kanila ay sumisimbolo ng matatag na relasyon. Pero sa maswerteng pagkain na inhinda ko ay ang scallops at sinamahan ko ng gulay na tinatawag nila sa Chinese na dongyu. At tinawag naman na pea shoots sa Ingles. Ini-stir fry ko ito at pinaghalo ang scallops at ang gulay na ito. Pinaghanda rin ako ng fried rice o yung tinatawag sa atin na sinangag na kanin. Ito ay sumisimbolo ng prosperity o abundance para sa kanila. Hindi mawawala ng kahit anong variety ng noodle dahil ito ay sumisimbolo ng longevity o mahabang buhay. At syempre, naghanda rin ako ng pagkaing baboy. At isa ito sa pagkaing maswerte na sumisimbolo ng tagumpay. Sa Pilipinas, kadalasan inihahanda natin ang baboy sa pamamaraan ng pagluto ng lechon at napaka-espesyal ito. At kainan na! Tapos na ako nagpakain and madaming natilang leftover. Ito, konti lang yung naubos nila. Ayan. So, itong gulay is halos kalahati lang. Konti lang yung nabawas. Yung fried rice, konti lang din kasi nga mga bata lang at 2 abot at ako lang. Walang mga bisita. Of course guys, mga leftover is lucky ang kumain ng leftover handa ng New Year. So, nakahanda na itong mga baunan ko. May mga baunan na ako dito. Kasi nga, ako ang kakain sa mga leftover. Dahil aalis sila bukas, so February 10. Wala sila in
ilang araw. So, ako uubos sa mga leftover. Tapos kami nag-dinner alas 6. And that's it. Ipapak ko na sa mga baunan itong mga leftover at ako din ang kakain ng ilang araw. So, uubusin ko itong mga. Guys, yan yung preparation ng bisperas ngayong Chinese New Year. Ayan, kung hepatchoy po sa lahat. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Kung inyo pong nagustuhan ang video na ito, i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mommy Love Vlogs, para notified kayo sa mga video na i-upload ko sa susunod. Ako po ulit si Mommy Love, Domestic Helper, Hong Kong.